Noong September 2012, sa isang tahimik na gabi sa Sandusky, Ohio, may isang pamilya na bigla na lamang naglaho. Walang ingay, walang senyales ng kaguluhan, parang naglaho na lamang sila sa dilim ng gabi. Nang sila'y matagpuan, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa mga otoridad at ang tinuturing na kaibigan ay tila may tinatagong lihim. Si Heather Jackson ay pinanganak noong October 12, 1988 sa Sandusky, Ohio ay isang babaeng may ngiting nakakagaan ng loob. Bagamat limitado ang impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang mga anak sa pangkalatang media, ang isang episode ng See No Evil sa HBO Max ay naging mahalagang pinagmula ng mga detalye. Sa episode na ito nakapaloob ang mga pahayag mula sa pamilya ni Heather, sa kanyang ina, sa kanyang matalik na kaibigan at maging sa mga detective na humawak ng kanyang kaso. Bukod doon, kakaunti lamang ang mga artikulo na sumasaklaw sa kanyang kwento. Inilarawan si Heather ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang masayahin, talakaibigan, lubos na kaibig-ibig na tao at halos palagi siyang nakangiti. Kahit na aminadong hindi perpekto si Heather, pamang magagandang bagay lamang ang nasabi tungkol sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kanyang high school years nagkaroon si Heather ng kasintahan, ito'y si Wayne Jackson. Ang kanilang pag-ibig ay naging matatag at patuloy ang kanilang relasyon pagkatapos ng kanilang graduation. Sa edad na 20, nagpakasal sila noong 2008, isang patunay na kanilang malalim na pagmamahalan. Nagkaroon sila ng dalawang anak, ito'y si Selena Marie Jackson na ipinanganak noong March 10, 2009 at si Wayne Albert Jackson Jr. na isinilang noong January 4, 2011. Ang dalawang bata ay nilarawan bilang lubos na kaibig-ibig at inosente. Pagkapanganak ng kanyang mga anak, nagbago ang lahat para kay Heather. Ayon sa kanyang mga kaibigan at pamilya, naging sentro ng kanyang mundo ang kanyang dalawang anak. Ganun na lamang ang kanyang pagmamahal sa kanila na inilarawan pa siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Danielle bilang isang magazine mother na halos perpekto sa pagiging ina. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagiging high school sweethearts, nagsimulang makaranas ng mga problema sina Heather at Wayne sa kanilang kasal. Ayon sa kanyang mga kaibigan, ang pagsilang ng kanilang dalawang anak ay nagdulot ng matinding pagsubok sa kanilang relasyon. Nagkaroon sila ng malalaking pagtatalo noong May 12, 2012 na mismong araw ng mga ina. At mula noon ay tuluyan na silang hindi nag-usap. Hindi nagtagal pagkatapos ng away na iyon, sinimulan nila ang proseso ng diborsyo at lumipat si Wayne sa North Carolina na 8 oras ang biyahe mula sa Ohio. Sa panahong ito, mag-isa na lang si Heather na nag-aalaga sa kanyang mga anak, isang toddler at isang baby. Kahit na napakahirap, nagsikap si Heather na malampasan ang pagsubok na ito. Bukod sa pag-aalaga ng kanyang mga anak, mayroon din siyang sariling negosyo, ang Diamonds Cleaning Service, at nagtrabaho pa sa 2 iba pang trabaho, sa Tiffin Avenue Factory sa Sandusky at sa isang pizza parlor sa Huron, Ohio. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na buhayin ang kanyang mga anak habang hiwalay sa kanyang asawa, naging alalahanin si Heather sa kanyang mga kaibigan dahil sa tahimik siyang nakikipaglaban sa pagkalulong sa bawal na substance. May punto pa na nakatira na siya sa kanyang sasakyan at kinailangan niyang pansamantalang ipadala ang kanyang mga anak upang manirahan sa kanyang pamilya. Isang napakahirap na panahon ito para sa buong pamilya at umaasa na makakabangon pa si Heather. Sa uli, sa pagtatapos ng August 2012, nagawa niya makabangon at makabalik sa dati. Hindi na siya nakatira sa kanyang sasakyan, sa halip nangupahan siya sa isang bungalow sa 723 John Street at nagawa niyang maibalik ang kanyang mga anak upang muling manirahan kasama niya. Labis ang kanyang kagalakan dito. Ayon sa kanyang matalik na kaibigan na si Danielle, labis na nasasabik si Heather na matagpuan niya ang bahay na ito. Ito ang kauna-unahang bahay na kanyang nakuha para sa kanyang mga anak at ginawa niyang itong mag-isa, kaya labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Hindi naging madali ang buhay para sa kanya, kaya tubos niyang kailangan ang tagumpay na ito. Napakaganda na nakakuha siya ng malaking suporta mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya sa panahong ito ng kahirapan. Laging nandyan si Danielle para sa kanya at madalas silang magkasama. Minsan pa nga nagbe-babysit pa si Danielle sa mga bata at iniimbita pa niya ang mga ito para sa sleepover sa kanyang bahay. Malinaw na mayroon si Heather ng isang matatag na suporta para sa kanya at sa kanyang mga anak.
Labis siyang nasasabik sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Nais niyang palamutian ang bagong tahanan para sa kanyang mga anak at nais niyang pinturahan ang bawat silid ng iba't ibang kulay. Ang labas ng bahay ay kulay abo at pakiramdam niya ay medyo malungkot ito. Kaya nais niyang gawing masaya at puno ng buhay ang loob ng kanyang bahay. Sa panahong ito, binilhan din niya ang kanyang mga anak ng mga bagong laruan at isang toy chest para lagyan ng mga laruan. Tila maayos na ang lahat. Matindi ang pinagdaanan ni Heather sa mga nakaraang taon, isang diborsyo at pakikipaglaban sa pagkakalulong sa substance. At ngayon, sa wakas, meron na siyang sariling tahanan at muling kasama ang kanyang mga anak. Naglalaan siya ng maraming oras at pagsisikap upang gawing isang tunay na tahanan ang kanyang bahay. Ngunit sa kasamaang palad, magbabago ang lahat noong September 8, 2012. Iyon ang araw kung saan babaliktad ang buhay ni Heather at ng kanyang minamahal na mga anak. Kinabukasan napansin ng mga kapitbahay ni Heather na napakatahimik ng kanyang bahay. Karaniwan makikita nila si Heather na naglalaro sa driveway kasama ang kanyang mga anak. Ngunit ang umagang iyon ay wala ang pamilya sa labas na labis na ikinagulat ng mga kapitbahay. Dahil weekend ito, hindi rin normal para sa isang bahay na may dalawang maliliit na bata na maging ganoon katahimik sa isang Sabado na umaga. Lumipas ang umaga nang walang anumang senyales ni na Heather at ng kanyang dalawang anak. Hindi lamang sila hindi nakita ng kanyang mga kapitbahay, ngunit hindi rin sila narinig na kanyang pamilya mula pa noong gabi bago ito. Nalubos na kakaiba dahil palagi siya nakikipag-usap sa kanyang pamilya at laging nagbibigay ng update sa nangyayari. Ngunit ngayon ay tila nawawala siya. Tulad ng nabanggit kanina, ang kanyang matalik na kaibigan na si Daniel ay palaging nandyan para kay Heather at sa mga bata. Madalas niyang dalhin ang mga bata sa kanyang bahay para sa sleepover at mahilig siya maglaan ng oras sa kanila. Kaya noong Sabadong iyon may plano siyang sunduin si Selena at dalhin ito para sa isang sleepover sa kanyang bahay. Dumating siya sa bahay ni Heather bandang 2:30 ng hapon at kumatok sa pintuan. Tinawag niya si Heather ngunit walang nakasagot. Napakakakaiba nito, karaniwan mabilis sumagot si Heather sa pintuan lalo na't meron silang plano na magkita sa araw na iyon at sunduin si Selena. Kahit ang katotohanan na hindi man lang sumagot si Heather sa pintuan ay napakakaiba. Sinimula ni Daniel na tingnan ang paligid ng labas ng bahay at doon niya napansin na nakalak ang side screen door. Nilalak lang ni Heather ang pinto na iyon kapag siya ay nasa bahay. Kaya't dahil nakalak ito, nangangahulugan na siya ay nasa loob. Kumatok si Daniel sa gilid ng pinto, ngunit muli walang sumagot. Kumatok siya ng ilang beses pa sa harap na pinto at sa likod na pinto, ngunit walang lumabas upang magbukas, kaya't nagpasya siyang umalis na lamang. Bandang 5 p.m., nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Heather na si Jody. Labis na nag-aalala si Jody dahil hindi niya makontak ang kanyang anak buong umaga. Sinabi niya na hindi sinasagot ni Heather ang kanyang mga tawag sa telepono. Nalubos na kakaiba dahil napakaganda ng relasyon ni na Heather at ng kanyang ina na halos araw-araw silang nag-uusap. Kaya't ang katotohanan na hindi sila nakapag-usap sa araw na iyon ay talagang nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Nagsimula siya makaramdam ng isang napakakaibang kutob. Patuloy ang pag-aalala ni Jody. Kundi man isang mother intuition or kutob, ramdam niya na may mali. Alam ng pamilya na hindi nakalayo si Heather dahil ilang linggo lang bago nito ay kinumpiska ng pulisya ang kanyang sasakyan dahil sa pagmamaneho ng may expired na lisensya. Dahil dito, ang isa sa kanyang matalik na kaibigan na si Amanda ang nagmamaneho sa kanya sa bayan at tumutulong sa kanya sa mga gawain. Ngunit hindi kinontak ni Heather si Amanda upang ihatid siya saan man ng umagang iyon. Kaya't kung umalis man si Heather sa bahay, alinman ay nagpasundo siya sa iba o naglakad lang siya. Bumalik tayo kina Jody at Daniel. Hiniling ni Jody kay Daniel na bumalik sa bahay upang tingnan si Heather. Kaya't bumalik si Daniel at patuloy na kumakatok sa labas ng bahay ngunit walang sumasagot. Habang naghihintay sa labas, may napansin siyang kakaiba. Nakita niya ang binki ni Selena na nakalagay lang sa likod ng beranda mag-isa. Kinagulat ito ni Daniel dahil mahal na mahal ni Selena ang kanyang binki at hindi yun aalis nang wala ito. Kaya't ang katotohanan na nakalagay lang ito doon buong araw mag-isa ay isang napakalaking babala para kay Daniel. Dito na niya nalaman na kailangan niya makapasok sa loob ng bahay. Kaya't pumunta siya sa labas ng kwarto ni Selena at nagawa niyang buksan ang isang bintana mula sa labas. Naririnig niya ang TV na gumagana sa loob ngunit wala siyang naririnig na nagsasalita. Kaya't parang walang tao sa bahay.
bahay. Nakita niya ang baby bottle ni Wayne na nakalagay sa kama ni Selena na nasa harap mismo ng bintana. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang toddler bed sa sala na may blankies ni Wayne. Nag-alala si Daniel na makita ito dahil imposible na umalis si Heather nang hindi dinadala ang kumot o bote ni Wayne, kaya tinawagan na niya ang nanay ni Heather at sinabi sa kanya ang kanyang mga nakita. Alam ni Jody na may mali kaya nagpasya siyang tawagan ang 911 at hilingin sa kanila na magsagawa ng welfare check kay Heather. Narito ang bahagi ng tawag sa 911. Anya, may anak akong babae, mayroon siyang 2 anak, 3 at 1 taong gulang. Sinusubukan ng kaibigan niya na kontakin siya buong araw. Isa sa kanyang mga kaibigan ay pumunta sa kung saan siya nakatira at may nakita siyang kakaiba sa sahig. Gusto ko sanang itanong kung pwede kayong pumunta doon. Dumating ang pulisya sa bahay ni Heather bandang 6:30 PM, kumatok sila sa pinto at naglakad sa paligid ng ari-arian. Dahil wala silang nakitang ebidensya ng krimen, walang basag na salamin, walang pulang likido at nang tumingin sila sa mga bintana, nagpasya silang umalis na lang dahil para sa kanila ay matanda na si Heather at inakala lang nila na marahil ay wala lang siya sa bahay. Para sa kanila, wala silang nakitang dahilan upang persahang pumasok sa bahay, kaya't umalis sila at bumalik sa istasyon ng pulisya. Ilang minuto lamang matapos umalis ang pulisya sa bahay ni Heather, nakatanggap ulit sila ng isa pang tawag sa 911. Sa pagkakataong ito, nanggaling ang tawag sa isang lalaking nagngangalang Daniel. Sa telepono, sinabi ni Daniel sa 911 na nasa labas siya ng bahay ni Heather kasama ang kanyang kaibigan na si Thomas at kailangan dumating agad ang mga pulis. Nagulat ang dispatcher dahil sa kakarating lang nila doon. Ngunit sinabi ni Daniel sa dispatcher na mayroong labi sa ilalim ng kutsyon. Narito ang bahagi ng tawag. Nakita ko ang likod na pinto. Akala ko may narinig ako sa ilalim at mayroong isang labi. Sa kabuuan, ito ang nangyari. Dumating sina Daniel at ang isa pang kaibigan na nagngangalang Thomas sa bahay ni Heather dahil narinig nilang nawawala ito at gusto lang nilang alamin ang nangyari. Kumatok sila sa pinto ni Heather, ngunit walang sumagot. Nagpasya silang tignan ang likod ng bahay upang makita kung naka-unlock ang likod na pinto o marahil isang bintana. Habang sinusuri nila ang likod na pinto, inakala ni Daniel na may narinig siyang nagsabing, "Pasok." Dahil sa narinig niya daw iyon, persahan niyang pinuksan ang likod na pinto at nakapasok sa loob ng bahay. Doon niya napagtanto na walang tao sa bahay. Walang senyales na Heather o ng kanyang 2 anak. Nakapasok din sa loob ng bahay si Thomas at nagsimula sila maghanap sa bawat silid. Sa kalaunan nakarating sila sa kwarto ni Heather, ngunit sa kasamaang palad, doon nila natagpuan ang isang nakakatakot na tanawin. Nakasiksik sa pagitan ng 2 kutsyon ang labi ni Heather Jackson. Mayroong pares ng pulang shorts at kulay abong salawal na nakapulupot sa kanyang leeg at siya ay natagpuang walang saplot. Dito malinaw na inatake sa leeg si Heather. Dumating sa crime scene si Sergeant Eric ng Sandusky Police at nakilala sina Thomas at Daniel sa labas. Kinuha niya ang kanilang mga pahayag at pagkatapos kasama ang iba pang patrol officers, pumasok sila sa bahay upang simulan ang kanilang investigasyon. Pinuntahan nila ang kwarto ni Heather ngunit wala pa ring senyales ng kanyang mga anak. Nagsimula itong magbigay ng pag-asa sa mga detective na baka buhay pa ang mga ito. Marahil ay kinuha sila ng isang kaibigan o pamilya o marahil isang kapitbahay. Kumakapit sila sa anumang pag-asa na buhay pa ang mga bata. Habang paalis na sila ng bahay upang imbestigahan at hanapin ang mga bata, napansin ni Sergeant Eric na may isang pinto sa likod ng sala na hindi pa nila nasusuri. Nilapitan nila ang pinto ngunit ito'y nakalak. Nagawa nilang buksan ang pinto at nang buksan nila, nakita nila na mayroong maraming bagay na nakasalansan sa harap. Parang humaharang sa pinto. Hindi pa natin sigurado kung si Heather mismo ang naglagay ng mga kahon doon o kung ang salarin ang gumawa nito. Sa anumang paraan sumilip ang mga detective sa ibabaw ng mga kahon upang makita kung mayroong anumang nasa likod at doon nila nakita ang labi ng isang maliit na babae. Nagpatuloy silang tumingin sa paligid ng closet at doon nila nakita ang itaas na bahagi ng ulo ng isang maliit na bata. Kinumpirma na ang maliit na babae at ang maliit na bata ay sina Selena at Wayne. Inatake sa leeg ng salarin ang parehong mga anak at halos itinapon lang ang kanilang mga labi sa likod ng closet na lubos na nakakapanlumo. Ang balitang ito ay lubos na ikinagulat ng komunidad. Bakit? Dahil hindi karaniwan ang ganitong uri ng karahasan sa kanilang lugar.
Paano magagawa ng sino man sa isang ina at sa kanyang mga anak? Lubos na nadurog ang kanilang puso na makita ang mga labi sa aparador. Mas nakakapanlumo pa ang pagbibigay ng balita sa pamilya ni Heather. Ayon kay Jody, ina ni Heather, pumunta ang mga detective sa kanilang bahay at kumatok sa pintuan. Nang buksan niya ito, ibinigay sa kanya ang masamang balita tungkol kay Heather at sa kanyang 2 apo. Sabi niya, agad na namanhid ang kanyang puso. Ramdam ang matinding sakit sa kanyang kalooban at hindi siya makapaniwala na wala na ang kanyang anak at ang kanyang mga minamahal na apo. Hindi lang sila nawala, kundi sila ay pinaslang. Nang malaman ng isa sa mga pinsan ni Heather ang nangyari, sinabi niya na lubos siyang umaasa na hindi pinanood ng suspect si Heather habang nasasawi ang kanyang mga anak. Para naman kay Daniel, ang matalik na kaibigan ni Heather, naghihintay pa rin siya upang makita kung ano ang nangyari. Siya ang nagsimula ng lahat, kumatok sa pinto, sumisilip sa bintana at sinusubukang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan at sa mga anak nito. Kaya na matanggap niya ang tawag mula kay Jody na nagbibigay alam sa kanya tungkol sa nangyari, ay namanhid din siya at hindi makapaniwala. Para naman kay Amanda, ang kaibigan na tumulong kay Heather sa pagmamaneho, sinabi niya na nang umagang iyon, nagising siya at tinawagan si Heather ngunit hindi na sumagot si Heather. Kaya nang marinig niya ang balita tungkol sa pagkawala nito, inakala niya talagang biro lang. Na makipag-usap ang detective sa mga kapitbahay, sinabi nila wala silang narinig na sigawan, wala silang narinig na hiyawan para sa tulong. Kaya talagang ikinagulat nila na 3 tao pala ang pinaslang sa loob ng tahanan na iyon at hindi malang gumawa ng anumang ingay. Siyempre sinabi ng mga kapitbahay na kung nakarinig sila ng sinumang sumigaw o kung nakarinig sila ng anumang bagay, agad silang tutulong o tatawag ng pulisya. Ngunit wala silang narinig. Mayroong isang maliit na memorial na inilagay sa harap ng bahay ni Heather para sa kanya at sa kanyang 2 anak. Pumunta doon ang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay upang mag-iwan ng mga stuffed toys, bulaklak, lobo at maliliit na note para sa kanila. Napakaraming bagay na iniwan na halos takpan na ang damuhan ng mga stuffed toys at ang mga tao sa komunidad ay lubos na nagulat sa mga nangyaring ito. Nagplano sina Daniel at Jody kung ano ang kanilang gagawin. Si Daniel ay nasa estado pa rin ng pagkabigla. Napatulala siya at hindi niya inakala na mangyayari ang ganito sa kanyang matalik na kaibigan. Sinundo ni Jody si Daniel at pumunta sila sa punerarya upang talakayin ang mga kaayusan sa libing. Nagtipon ng komunidad upang tumulong sa paglikom ng pondo para sa libing at napakahusay nila sa pagsuporta sa pamilya at pagiging nandoon para sa kanila. Di kalauna lumabas na ang resulta ng autopsy, kung paano pinaslang sina Heather, si Lina at Wayne, at ito ay talagang nakakagimbal. Ang kanilang oras ng pagkasawi ay natukoy na sa pagitan ng 3 at 4 a.m. Ang sanhi ng kanilang pagkasawi ay pag-atake sa leeg, gamit ang tali o bagay. Ayon sa ulat ng autopsy mula sa Lucas County's Colonel Office, hindi natukoy ng autopsy kung si Heather ay pinagsamantalahan. Ngunit pinaniniwalaan na si Heather ay sinamantala at malakas din ang hinala na ang anak na si Selena ay sinamantala bago siya pinaslang. Ilan sa mga kapitbahay na kinapanayam ang nagsabi na pakiramdam nila ay nagiging delikado na ang bayan. Dati ay pakiramdam nila ay ligtas sila dito. Ngunit ngayon ay natatakot na sila. Ang mga detective ay kumilos agad, nag-aalala at natatakot din kahit mabilis nilang isinagawa ang investigasyon. Si Detective Wichman na nangunguna sa investigasyon at mula pa sa simula, alam niya na ang surveillance footage ang magiging pinakamahusay nilang sandikan. Nang dumating siya sa bahay ni Heather, sinimulan niyang suriin ang pinangyarihan at doon niya napansin na sa kabilang kalye ay may ospital na may parking lot at nakaharap sa bahay ni Heather. Lumakad siya patungo sa ospital at doon niya napagtanto na mayroong surveillance camera. Tuwang-tuwa siya sa kamera na ito dahil alam niya na kuwang-kuha nito ang bahay ni Heather at sana ay nakuha rin ito kung sino man ang gumawa ng insidente. Pumunta siya upang tignan ang surveillance footage, ngunit sa totoo lang ito ay napakalabo. Hindi masyadong malinaw ang footage, sobrang dilim din sa labas at umuulan, kaya't syempre napakahirap malaman ang anumang bagay sa footage. Gayunpaman, nanatiling umaasa si Detective Wichman na magbubunga ito ng isang bagay, kaya sa kabila ng kung gaano kalabo ang footage, sinimulan niya itong tignan ng frame by frame at nagpasya siyang i-scroll pabalik
upang makita ang ilang footage sa bandang may liwanag pa. Habang siya ay nakatingin sa footage na ito, ang mga detective ay nasa bahay pa rin ni Heather. Sinusubukan mangalap ng mas maraming ebidensya. May isang patrolman na nagsabi na noong gabi bago ito, nagpapatrolya siya sa lugar na makita niya si Heather na nasa labas ng kanyang bahay kasama ang kanyang dalawang anak na naglalaro bandang 8:30 p.m. na siyempre ay napakalaking tulong sa pagbuo ng timeline ng kung ano talaga ang nangyari ng gabing iyon. Ang impormasyong ito ay pinarating kay Detective Wichmann, kaya habang nakatingin siya sa surveillance footage, nag-scroll siya pabalik sa 8:30 p.m. noong nakaraang gabi at doon niya nakita ang isang sasakyan na dumadaan sa bahay ni Heather bandang 10:57 p.m. Dito na siya may napansin, nag-zoom in siya sa footage at nakita niya ang isang sasakyan na huminto sa bahay ni Heather. Napakahirap makita dahil malabo ang footage, ngunit nakita ni Detective Wichmann ang isang silhouette na lumabas sa bahay ni Heather at lumapit sa sasakyan. Pagkatapos pumasok ang sasakyan sa kanyang driveway at in-off ang makina, kaya't ang sinumang nasa loob ng sasakyan ay nakapasok na ng bahay. Ngunit muli napakalabo ng footage kaya hindi nila makuha ang plaka o makita ang anumang iba pa. Sa kabila ng pag-ulan at ang pagiging malabo ng footage, patuloy ang pagsisiyasat. Bandang 11:08 p.m., muling umilaw ang headlights ng sasakyan at lumabas ito sa driveway, papalabas ang southbound sa Prospect Street. Gayunpaman nanatiling mahirap para kay Detective Wichmann na matukoy ang model ng sasakyan o kahit makuha ang plaka nito. Ang taong ito ay maaring responsable sa nangyari, kaya desidido si Detective Wichmann na mahanap siya. Humingi si Detective Wichmann ng kopya ng footage na maaari niyang suriin sa istasyon. Ngayon meron na silang surveillance footage. Nais ng mga detective na buuin ang isang timeline ng nangyari noong gabi bago pinaslang sina Heather at ang kanyang dalawang anak, at kung sino ang misteryosong bisitang ito. Kumuha sila ng search warrant upang tignan ang phone records at social media ni Heather, na maaring magbigay ng impormasyon kung sino ang kanyang inimbitahan o kung sino ang dumating. Nais lang nila makita kung sino ang tumawag sa kanya at iba pang detalye. Habang naghihintay sila sa mga phone records, agad na dinala sina Daniel at Thomas, ang dalawang nakadiskubre kila Heather, sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Nangyari ang lahat ng ito sa mismong araw na nakita sina Heather, kaya't napakabilis ng kilos ng mga detectives. Unang kinausap ni Detective Wichmann si Daniel dahil siya ang tumawag sa emergency service. Tinanong niya kung paano niya nakilala si Heather at sinabi ni Daniel na hindi niya gaano kilala si Heather. Nasa bahay lang daw siya ni Heather na umagang iyon dahil si Thomas ang nakakakilala sa kanya at gustong mag-check sa kanya, kaya sumama lang daw siya. Ipinaliwanag ni Daniel kung paano siya nakapasok sa bahay. Sa simula nagsinungaling siya at sinabing bukas na ang pinto dahil ayaw niyang masangkot. Ngunit kalaunan ay inamin ni Daniel na pinilit niyang buksan ang pinto para makapasok. Sinabi niya na pumunta siya sa likod na pinto, binuksan ang screen door at binuksan ang pangunahing pinto. Tinanong siya ni Detective Wichmann kung sinipa niya ang pinto at kung ito ay naka-unlock, na sinagot ni Daniel ng oo. Gayunpaman, nang unang dumating ang mga opisyal upang magsagawa ng welfare check, matapos tumawag si Jody, sinabi nila na lahat ng pinto ay nakalock. Sinuri nila ang bawat pinto maging ang likod na pinto, ngunit sarado ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit sinasabi ni Daniel na naka-unlock ang likod na pinto samantalang sinabi ng ibang opisyal na hindi. Sa puntong ito, alam na ni Detective Wichmann na malamang ay nagsisinungaling si Daniel dahil mas pinaniniwalaan niya ang salita ng mga pulis. Patuloy niyang hinimok si Daniel na sabihin ang totoo. Sinabi niya, makinig ka, kung kailangan yung persahin ng pinto, ayos lang yan. Kailangan mo lang sabihin sa amin ang totoo kung pinilit mong pumasok sa bahay ni Heather. Doon sa wakas ay namin ni Daniel na hindi nakabukas ang pinto at kailangan niyang alug-alugin ito para bumukas. Dinagdag pa niya sa mga detective na hindi niya kailangan sipain o itulak ito. Okay, perpekto, sabi ni Detective Wichmann. Napakalaking impormasyon niyan, mahalaga ang maging tapat para makumpleto ang lahat ng piraso. Pagkatapos nito, sinabi niya, dahil nasa bahay ka, kailangan ko ng iyong DNA. Agad naman na pumayag si Daniel at walang pag-aanilangan na ibinigay ang kanyang DNA. Pagkatapos ito, kinapanayam si Thomas. Sinabi ni Thomas na tinawagan siya ni Heather kagabi kahit pumunta siya sa bahay nito. Umalis, ngunit bumalik din kalaunan ng gabing iyon. Nabanggit din niya na nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Josh na sa tingin niya ay nagsisimula sa C ang apelyido nito sa loob ng bahay ni Heather.
Sinabi niya na nakipag-usap lang siya kay Heather ng kaunting oras, ngunit sinabi niya rito na kailangan na niyang umalis at niyakap siya ni Heather bilang paalam. Nang hindi siya nakarinig mula kay Heather kinabukasan, nagpasya si Thomas na pumunta sa bahay nito kasama ang kaibigang si Daniel para tignan siya. Ibinigay ni Thomas sa mga investigador ang kanyang DNA. Pagkatapos ng mga panayam na ito, pinanatili ng mga detective sina Daniel at Thomas sa kanilang listahan ng mga suspect. Ayon sa kanila, hindi raw kakaiba para sa isang nagkasala na bumalik sa pinangyarihan ng insidente upang magpanggap na inosente o para tiyakin na wala silang naiwan. Habang naghihintay ang mga detective sa resulta ng DNA, ibinaling ng mga investigador ang kanilang atensyon sa isang lalaki. Sa lalaking sinabi ni Thomas na nasa bahay matapos siyang umalis, ang lalaking nangangalang Josh. Para sa mga detectives, si Josh ngayon ang huling taong nakipag-ugnayan kina Heather at sa dalawang bata. Sa kalauna, nalaman ng mga detective kung sino si Josh at dinala siya sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Sa panayam kay Josh, sinabi niya na nakilala niya si Heather sa pamamagitan ng isang kaibigan. Nang nasa bahay siya ni Heather, nakita niyang natutulog ang mga bata. Sinabi niya na umalis siya sa bahay bandang 12:49 AM at pinakita pa niya sa pulisya ang isang text sa kanyang cellphone upang kumpirmahin sa kanila. Ibinigay din niya ang kanyang DNA at dinagdag na mayroon pang isang lalaki sa bahay na nagngangalang Tom. Sinabi niya na dumating si Tom sakay ng kanyang sasakyan. Lumabas si Heather para kausapin siya at umalis din ito pagkatapos, kaya kinumpirma niya ang sinabi ni Thomas. Kung paano ito pumunta sa bahay, kinausap si Heather at pagkatapos ay umalis. Upang kumpirmahin ang kwento ni Josh tungkol sa kanyang ginawa pagkatapos, tinignan ng mga detective ang footage ng 7-Eleven at kinumpirma nito na umalis siya at pumunta sa 7-Eleven. Kaya totoo ang sinasabi ni Josh. Gayunpaman dinagdag ni Josh na nag-blackout siya ng ilang beses ng gabing iyon habang nakikipag-hangout kay Heather, kaya hindi niya matandaan ang lahat ng kanyang mga kilos ng gabing iyon. Siyempre nagdulot ito ng pagdududa sa pulisya sa kanyang mga pahayag. Nawalan siya ng kredibilidad dahil sinabi niya na hindi niya matandaan ng eksakto kung ano ang nangyari. Bagamat kinumpirma ng surveillance footage mula sa 7-Eleven na nandun si Josh, hindi pa rin ito siya inilalabas sa posibilidad na may kinalaman sa mga nangyari. Sa huli lumabas ang resulta ng DNA at inalis nito sina Daniel at Thomas bilang mga suspect. Ngunit hindi pa rin clear si Josh dahil natagpuan ang ilang bahagi ng kanyang DNA. Ngunit kasama nito, natagpuan din ng DNA ng isang hindi kilalang lalaki. Nang malaman ito ng mga detective, sinabi nila may iba pang tao roon. Ang DNA ay hindi pagmamay-ari ni Daniel o Thomas, kasi sinong misteryosong lalaking ito. Sinuri ng mga detective ang lahat ng kanilang phone records at halos lahat ng sinabi nila ay nagtugma. Di nagtagal nakuha na ang phone records ni Heather. Aktibo si Heather sa kanyang cellphone nang gabing nangyari ang mga pagpaslang. Ngunit bigla na lang sa gitna ng gabi lahat ng kanyang tawag mula noon ay napunta sa voicemail. Tumatawag pa rin siya hanggang bandang 3 ng umaga. At sinasabi nito sa mga detective na nasa loob ng time frame na iyon nangyari ang mga pagpaslang. Ang huling pag-uusap ay isang 30 seconds na tawag sa telepono na ginawa niya bandang 3:12 ng umaga. Kung sino man ang taong ito na tinawagan niya ang maaring susi sa paglutas ng kasong ito. Tinignan nilang muli ang security footage na nakaturo sa bahay ni Heather. Kinumpirma nila na mayroong puting sasakyan na huminto sa kanyang bahay. Tinignan nila ang timestamp at doon nila nakita na huminto ang sasakyan bandang 3:12 ng umaga. Sa parehong oras na tinapos ni Heather ang kanyang tawag sa telepono. Kaya maaring ang hindi kilalang tumatawag na ito ay parehong misteryosong lalaki sa puting sasakyan. Ngunit sino siya? Nakapark ang sasakyan sa labas ng bahay ni Heather na mahigit 1 oras na nagbigay ng dahilan sa mga detective na maniwala na doon nangyari ang mga pagpaslang. Pagkalipas ng humigit kumulang 1 oras, ang taong ito ay bumalik sa puting sasakyan at umalis. Tulad ng nabanggit, napakalabo ng footage kaya't hindi nakakuha si Detective Wichman ng malinaw na itsura ng sasakyan. Ngunit desidido pa rin siya makahanap ng ibang anggulo at mahuli ang taong ito. Kaya't bumalik siya sa ospital na may parking lot kung saan naroon ang orihinal na kamera at napansin niya na may kamera din sa kabilang bahagi ng ospital. Marahil ang kamera na iyon ay nakakuha kung saan pupunta ang sasakyan o marahil ay nakakuha ng mas magandang anggulo. Hindi ito direktang nakaturo sa bahay ni Heather, ngunit maaring nakakuha pa rin ito ng anumang sasakyang paparating at papaalis sa kanyang bahay na papuntang
east o west. Sinimulan niyang tignan ang footage at bandang 4:16 ng umaga, nakita niya ang puting sasakyan na umalis sa bahay ni Heather. Dumiretso ang sasakyan sa harap ng kamera at sinimulan niyang i-zoom in ang plaka. Hindi pa rin ito masyadong makita at hindi pa rin makita kung sino ang nagmamaneho ng sasakyan, ngunit kahit papaano ay nakakuha na ngayon ng mga detective ng malinaw na larawan ng sasakyan at deskripsyon nito. Ang puting sasakyan ay isang Cadillac. Nakuha ng mga investigador ang phone records ni Heather at napansin nila ang dalawang tawag mula sa parehong numero. Ito ang dalawa sa mga huling tawag na ginawa ni Heather. Ang una ay bandang 3 na umaga at tumagal ng 182 seconds at ang pangalawa ay 3:12 a.m. na tumagal naman ng 38 seconds. Lahat ng tawag na ginawa kay Heather pagkatapos ng 3:12 a.m. na tawag ay dumiretso sa kanyang voicemail. Nagawa ng pulisya na matukoy ang may-ari ng numerong ito bilang isang lalaking nagngangalang Curtis Clinton. Sinabi ni Detective Ken Dixon na kilala niya si Curtis Clinton at alam niyang nagmamaneho ito ng puting Cadillac dahil dati na niya itong inimbestigahan sa iba pang kaso. Kaya sino si Curtis Clinton at paano niya nakilala si Heather? Si Curtis Clinton ay 41 years old at kalalabas lang sa kulungan sa parol 6 hanggang 7 buwan bago nangyari ang mga pagpaslang. Siya ay pinalaya matapos magsilbi ng 13 years na sentensya para sa involuntary manslaughter sa pagpaslang kay Misty Keckler, 17 years old noong 1997. Nakakagulat na 13 years lamang ang kanyang pinaglingkuran sa pagpaslang sa isang tao. Natagpuan si Misty na inatake sa leeg sa isang Fostoria mobile home na nakagapos pa ang mga kamay sa likod. Nakagapos din ang mga paa at natagpuan walang saplot na nakalubog sa bathtub. Ito'y nakakagulat dahil hindi ito manslaughter. Para sa mga hindi nakakaalam, ang manslaughter ay kapag gumawa ka ng krimen at aksidenteng nakapaslang ka ng tao. Wala tayong idea kung paano siya sinampahan lamang ng ganitong kaso at kung ito ay isang uri ng plea deal. Ngunit muli nakakagulat pa rin ito. Umamin si Curtis sa pagpaslang kay Misty at siya ay isang rehistradong sex offender. Gayunpaman bago ang pagpaslang kay Misty noong 1998, si Curtis ay nakatulan dahil sa pagsasamantala sa isang menor de edad. Mahirap maintindihan kung paano siya nakakakuha ng napakaliit na panahon sa bilangguan at pagkatapos niyang gumawa ng isa pang kakilakilabot na insidente ay nakalaya lang siya. Ang dahilan kung bakit hinahanap na ng pulisya si Curtis ay dahil ilang araw bago ang mga nangyari kina Heather, si Lina at Wayne, sinamantala niya ang isang 17 years old na babae noong September 3 ng taong ding iyon. Literal na ilang araw bago ang matinding pangyayari. Ang nangyari naman sa kasong ito ay bumisita ang isang 17 years old na babae na tatawagin nating E sa isang kaibigan noong unang bahagi ng September at nagpalipas ang dalawa ng ilang araw sa apartment ni Curtis sa Sandusky. Habang nasa apartment si E, pinagsamantalahan siya ni Curtis at pagkatapos ay inatake sa leeg hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magising siya, muli siyang sinamantala ni Curtis. Patapos nito, nagpunta si E sa ospital at nakakuha ang nurse ng DNA evidence. Nasabi ni E sa pulisya kung anong uri ng sasakyan ang minamaneho ni Curtis. Dahil sa pagkakatulad ng kaso at ng surveillance evidence, si Curtis Clinton ang naging pangunahing suspect sa pagpaslang kina Heather at sa kanyang mga anak. Pumunta sila sa kanyang bahay upang hanapin siya, ngunit wala siya doon. Kaya naglabas sila ng isang bolo alert or be on the lookout para sa kanya. Nakita ng mga investigador ang sasakyan ni Curtis bago nila siya matagpuan. Natagpuan ang kanyang sasakyan 15 miles ang layo mula sa bahay ni Heather at sa loob ng kanyang sasakyan ay may isang resibo mula sa isang gasolinahan noong gabing nangyari ang mga pagpaslang. Ang gasolinahan na ito ay nasa tabi mismo ng bahay ni Heather. Nagpunta ang mga detective sa gasolinahan, tiningnan ang footage at kinumpirma na si Curtis Clinton nga iyon. Kinumpirma din ng surveillance camera sa gasolinahan na si Curtis Clinton ang taong nakita nilang pumasok sa tindahan at bumili ng beer at tubig. Noong September 10, nakatanggap ang 911 dispatchers ng isang nakakagulat na tawag tungkol kay Curtis. Si Curtis ay naipasok sa Bellevue Hospital bilang isang taong gustong tapusin ng sarili matapos uminom ng maraming Tylenol habang naninirahan sa isang motel sa Clyde na humigit kumulang 30 minutes ang layo mula sa Sandusky. Pinaalam ng staff ng ospital sa pulisya na naroroon si Curtis. Nang dumating ang pulisya sa ospital, nasa proseso na si Curtis ng paglabas at pumayag siyang sumama sa Sandusky Police para sa pagtatanong. Dumating sila sa istasyon ng pulisya bandang 11:06 a.m. at nagsagawa ng isang video recorded na panayam kay Curtis. Naka-hospital gown pa nga siya.
Kinilala ni Curtis ang kanyang mga karapatan or Miranda rights at lumagda sa isang waiver of rights na sumasang-ayon na makipag-usap sa pulisya ng walang abogado. Tinanong ng pulisya si Curtis tungkol sa kanyang relasyon kay Heather. Tinanong nila siya kung ano ang nangyari nung gabing iyon at patuloy lang siyang nagsasabi na walang nangyari. Sinabi ng pulisya, okay, pero may footage kami na nagpapakita na huminto ka sa bahay niya kaya alam naming naroroon ka. Sabihin mo lang sa amin ang totoo. Sumagot siya, kung may nangyari man, hindi ko matandaan. Pagkatapos ito, nagpasya si Detective Witchman na lumabas ng interrogation room upang magpahinga. Makikita si Curtis sa footage na nakapatong ang ulo sa mesa, hindi natin alam kung nakonsensya lang siya. Dahil dito, matutuklasan na ang katotohanan. Habang nagpapahinga si Detective Witchman, ipinaalam sa kanya na natagpuan nila ang DNA ni Curtis sa mga labi ni na Heather, Selena at Wayne. Kaya ngayon sa resulta ng DNA na ito, opisyal lang naalis si Josh, ang kaibigan na binanggit kanina. Balik kay Curtis, sinabi niya na 5 buwan na silang nakikita ni Heather. Hindi raw sila magkasintahan. Sinabi ni Curtis na nag-alok siya kay Heather ng pinansyal at emosyonal na suporta dahil dumadaan ito sa mahirap na panahon. Ngunit hindi niya raw gaano kilala ang mga anak nito. Sinabi niya na huli niyang nakita si Heather noong Webes, September 6. Nag-usap daw sila ng araw na iyon at binigyan niya si Heather ng $328 para sa kanyang sasakyan. Noong September 7, sinabi niya na nasa Clyde siya at bumibisita sa kaibigan niyang si Mercedes na siyang tumawag sa 911. Sinabi ni Curtis na ang huling narinig niya ay may gumamit ng armas kay Heather. Sinabi niya na nagulat siya at hindi siya makapaniwala na may sino mang makakagawa nito kay Heather. Pinakinggan ng pulisya ito at sinabi nila kay Curtis na ayon sa phone records, siya ang nakausap ni Heather sa madaling araw ng September 8. Nagkunwari si Curtis na nalilito at sinabing malamang ay tinawagan niya si Heather habang nasa bar siya. Dinagdag din niya na baka nagkamali siya sa mga araw at nakita niya si Heather noong Biyernes sa halip na Webes tulad ng kanyang nabanggit. Dinagdag din niya na hindi siya nagtagal sa bahay ni Heather na nag-usap lang sila at sinabi niya, ginawa ko ang aking bagay at umalis. Habang nandoon daw siya, sinabi niya natulog ang mga bata. Nakita niya raw ang anak na babae sa kutsyon sa sala, ngunit hindi niya raw nakita ang isa pang bata. Sinabi pa ni Curtis na hindi siya sigurado kung kailan siya nakauwi matapos iyon. Pagkatapos dagdag pa niya na may pumasok daw sa bahay ni Heather matapos siyang umalis at pinagdudahan niyang siya ang huling taong nakipag-ugnayan dito. Sinabi niya na habang kasama niya si Heather, may tumatawag daw kay Heather at parang naiinis daw ito habang kausap ang tao sa telepono. Sinabi ni Curtis na wala siyang ginawa kay Heather o sa mga bata at kung may nangyari man, hindi lang niya matandaan. Patuloy lang siya umuulit na hindi niya matandaan ang ginawa niya. Kaya bagamat tinanggi niya ang anumang kinalaman sa mga pagpaslang, muling natagpuan ang kanyang DNA sa 3 labi. Ang kanyang DNA ay natagpuan sa mga gamit na ginamit sa pag-atake sa leeg at ang kanyang DNA ay nagtugma sa puting likido na natagpuan. Ang kanyang DNA ay nagtugma rin sa biktimang si E mula sa kasong nabanggit na nangyari ilang araw lang bago ang pagpaslang kila Heather. Dahil dito opisyal na inaresto at sinampahan si Curtis ng 3 kaso ng aggravated murder habang gumagawa ng pananamantala at o aggravated battery noong September 10, 2012. Bukod pa rito, sinampahan din siya ng aggravated murder ng mga batang wala pang 13 years old. Sinampahan din siya ng pananamantala kay Selena at kay E. Dinala si Curtis sa Erie County Jail sa Sandusky. Isang press conference naman ang ginanap upang ipaalam sa publiko ang mabilis na pag-aresto na ito. Itong paniniwala ng pulisya sa nangyari. Bandang 3:10 ng umaga dumating si Curtis sa bahay ni Heather. Tinawagan niya ito upang ipaalam na nasa labas siya. Hindi sigurado mga detective kung naasahan ba talaga siya ni Heather. Naniniwala mga detective na marahil ay gusto niyang may mangyari sa kanila ni Heather kaya pumunta siya doon ng gabing iyon na may ideyang ito sa kanyang isip. Ngunit marahil ay tinanggihan siya ni Heather at sinabi na ayaw niya itong gawin sa kanya na nagdulot ng kanyang matinding galit. Sa puntong iyon, nagbago siya at naging halimaw at pinaslang sina Heather at ang kanyang 2 anak dahil lamang ayaw ni Heather na may mangyari sa kanila. Pagkalipas ng halos 1 oras, bandang 4:16 AM, umalis si Curtis sa bahay matapos gawin ng kakilakilabot na insidente. Pagkalipas ng 10 oras, pumunta siya sa gasolinahan at doon siya nakita ng surveillance footage na bumibili ng beer at tubig. Na nakakagulat na nagawa pa niyang bumili ng beer matapos gumawa ng ganoong bagay. Noong September 19, 2012, inindict ng isang grand jury si Curtis Clinton para ipaalala sa lahat
Nangangahulugang iyon na may sapat na ebidensya laban kay Curtis para magkaroon ng paglilitis para mapanindigan ang kanyang mga kaso. Itinakda ang piyansa ni Curtis sa $3 million. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong November 2013 at bawat kaso ng aggravated murder ay may kaakibat na posibleng parusang pagkasawi. Ang kanyang paglilitis ay para sa lahat ng kanyang mga kaso, kabilang ang pananamantala kay E. Sa kabila ng lahat ng ebidensya ng DNA na nakaturo sa kanya, inamin niyang siya ay not guilty. Ang pag-amin ni Chris ng not guilty sa kabila ng malakas na ebidensya ng DNA ay isang karaniwang taktika sa mga paglilitis. Habang nasa kulungan, tinawagan ni Curtis ang kanyang ina at ang pag-uusap na ito ay naitala at ginamit bilang ebidensya laban sa kanya. Sa tawag, tinanong ni Curtis ang kanyang ina kung paano siya makakakuha ng tulong. Sinabi niya na mas masahol pa raw ito kaysa dati at meron daw siya sa kanyang sarili na hindi niya alam kung ano. Sinabi niya na nawawala lang daw siya sa sarili at hindi niya alam kung ano iyon. Dinagdag din niya na akala niya ay maayos na siya at hindi niya inakalang gagawin niya ang ganung uri ng bagay muli. Akala ro niya pagkatapos ng 13 years dahil naglingkod siya ng 13 years para sa pagpaslang kay Misty ay tapos na siya. Sinabi niya na nagsisi siya at sinaktan niya ang isang tao at muling nagsabing, "Tignan mo lahat ng taong sinaktan ko, pupunta ako doon at aamin ko ang pagkakasala o anuman at hayaan lang silang gawin ang anuman, humihingi ako ng paumanhin." Ang nakakagulat sa tawag na ito ay ang ina ni Curtis na tila naiintindihan ng anak. Sinabi niya na kumalma ka lang, bakit hindi ka na lang magdasal? Ang ina ay napakabait pero nakakalungkot at hindi ito namana ni Curtis. Sa tawag sa telepono, sinabi rin niya na aaminin niya ang pagkakasala. Ngunit hindi ito totoo. Nanatili siya sa kanyang orihinal na desisyon na mag-plead ng not guilty. Ngunit ilang araw pagkaraan, noong November 4, 2013, natagpo ang guilty si Curtis Clinton sa lahat ng kaso. Nagsimula ang bahagi ng paghatol sa kanyang paglilitis noong November 12, 2013. Sa pagtatapos nito, inirekomenda ng hurado ang parusang pagkasawi para kay Curtis, kaya't nahatulan siya ng 10 taon para sa pananamantala kay E. Nakatanggap siya ng habambuhay na pagkakakulong nang walang pagkakataon ng parol para sa pananamantala kay Selena at hinatulan din siya ng hukom ng mataas sa parusa na pagkasawi para sa 3 pagpaslang. Gayunpaman sa estado ng Ohio, kapag ang isang tao ay nahatulan ng pinakamataas sa parusa, otomatikong inaapila ito sa Ohio Supreme Court. Kaya't si Curtis at ang kanyang mga abogado ay nag-apela sa kanyang mga conviction at sentensya. Dahil patuloy pa rin siyang nagsasabing inosente siya, nagtalo sila na ang sabay-sabay na paglilitis sa kanya para sa 17 years old na si E at para sa mga pagpaslang kina Heather at sa kanyang mga anak ay lumabag sa kanyang karapatan sa isang patas na paglilitis. Noong February 2018, nagpasya ang Ohio Supreme Court ng panatilihin at pagtibayin ang parusang pagkasawi para kay Curtis. Sinabi ng korte na makatuwiran na pagsamahin ang mga kaso ni Curtis dahil ang ebidensya mula sa kaso ni E ay nakatulong sa pagtukoy kay Curtis bilang sala rin sa kaso ni Heather, Selena at Wayne. Sinabi din ng abogado ni Curtis sa korte na umaasa si Curtis na makakuha ng parusang pagkasawi dahil sa inakala niya na magiging mas ligtas ang pagiging nasa patrol kaysa sa pagiging nasa general population ng kanyang kulungan. Matapos ang desisyon, gumawa si Curtis ng isang mahabang walang panunumpa na pahayag na nagsasabing inosente siya at inakusahan niya ang piskal ng misconduct. Binanggit ng korte ang kasaysayan ni Curtis ng pagtatangkang voluntaryong tapusin ang sarili at ang kanyang mga diagnosis sa mental health, kabilang ang major depressive disorder, post-traumatic stress disorder at borderline personality disorder. Ngunit nagtapos ang korte na walang alinman sa mga salik na iyon ang nakahigit sa antas ng ebidensya at ng mga pinabigat na pangyayari ng kanyang mga nagawa. Si Curtis ay kasalukuyan pa rin nasa tro dahil sa nahihirapan ng Ohio na makakuha ng mga gamot na ginagamit sa injection. Patuloy pa rin ang pagtanggi ni Curtis Clinton sa kanyang pagkakasala, lalo na matapos matagpuan ng napakaraming ebidensya ng kanyang DNA at ang kanyang sasakyan ay nakita mismo sa bahay ni Heather. Lubos itong nakakadurog ng puso. Mahirap maintindihan kung paano napasok ni Curtis ang buhay ni Heather. Ngunit ang katotohanan na ginawa niya ito kay Heather sa isang inosenteng babae at sa kanyang 2 inosenteng anak ay lubos na nakakagimbal at kasuklam-suklam. Nais lang ng pamilya ni Heather na malaman ng mga tao na siya isang napakagaling na ina sa kanyang mga anak at labis na silang namimiss ng kanyang pamilya. Ngunit alam nilang maayos na sila sa langit. Mayroon ding isang hashtag para kina Heather, Selena at Wayne. Ang hashtag HCW na mga unang letra ng kanilang mga pangalan, ngunit nangangahulugan din ito, Heaven,
couldn't wait. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!